Ngayon, given tayo ng dalawang functions sa frequency domain, well actually dalawang graphs sa frequency domain, x of 1 of omega and x of 2 of omega. Ang request sa atin is i-drawing yung spectrum niya or yung spectrum ng y of t. Ngayon, y of t is actually obtained through this process. x1 of t at x2 of t, yung original equations in the time domain, i-convolve mo with cosine of 400t at cosine of 600t. Tapos nun is, i-add mo sila para makuha mo si y of t. Now, alam natin na convolution in the time domain is multiplication in the frequency domain. So, mas mainam na i-Fourier transform natin yung dalawang convolution functions natin. Tapos, kung naman yung makuha nating sagot, i-multiply na lang natin dun sa previous functions na yung dalawang yun. Right? Okay. So, gawin natin. Kung Fourier transform mo ang cosine of 400t at cosine of 600t, itong dalawang makukuha mo. As you can see, 1/2 yung nasa labas. Meaning, kung naman yung amplitude ng dating function natin, makakalahati siya. Since 1 yung original amplitude natin, ang magiging bagong amplitude natin is 1/2. Tapos, makikita niyo rin na gumagamit siya ng Dirac functions. Itong mga to dapat Dirac functions yan. Okay? Para lang makita. Yan. Dirac yan. Tapos, since Dirac yan, ibig sabihin niya na magkakaroon lang ang kahit anong function ng value kapag omega is yung value sa loob nito. Meaning, yung functions natin matatransfer lang sa position ng Dirac delta function natin. To illustrate, ang magiging graph natin, or yung pinakamagiging function natin is, sabihin natin gusto ko ilagay na si x sub 1. X sub 1 is at omega is 400 and omega is negative 400. So, kukunin ko yung gitna ni x sub 1, itong 0 na to, tapos isi-shift ko yung 0 na yan sa 400 at negative 400 respectively. 400, negative 400. Kung naman yung nasa paligid ng 0 na yun, kukopyahin ko na lang. So, 100 units from 400, or yung gitna, negative 500 at negative 300. Tapos magta-triangle siya. Ang tuktok niya is nasa 0.5. Dito rin sa kabila ganun. 0.5 na ang magiging amplitude niya. Dahil sa 1/2 na nasa labas ng Fourier transform ng transfer functions natin. Ganon din para dun sa second function, yung x of 2 of omega. Kukunin lang natin yung gitna, tapos ililipat natin siya dun sa dalawang frequency na nandito. Dun sa Dirac, which is 600 and negative 600. 600, negative 600. Tapos, kukopay na lang natin yung function dun sa paligid ng gitna na yun. Yan, ayun. Pinapin na natin. Tapos, ito na yung final answer natin. Yung pinaka-spectrum.